Tungkulin ng presidente ng bansa na pangalagaan ang seguridad ng ating bayan. Pagsilbihan ng tapat ang mga Pilipino at ipagtanggol sa anumang pagsalakay. Pag ginawa niya na makipag-cooperate tayo papasukin ang ICC, lumalabag siya sa saligang batas. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol in other cases. Ayun, patay! Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. So ano po ang violation doon? Ano ho ang sinasabi na hindi yayakapin o tatanggapin ng taong bayan yan? Yung kasing sabi ni Panelo hindi raw yayakapin o tatanggapin ng taong bayan yan. Talaga ba? Majority na nga ng Pilipino sinusuportahan na yung ICC investigation sa war on drugs. 56%, that's majority of Filipinos. Hello, Attorney Sal Panelo. Ito kasi balita hapon. Philippines open to talking. Ayan na mga konsyero, ayan na sinasabi ko sa inyo Mukhang lumalambot na ang Marcos administration sa ICC Nung unang panahon, kasi mga konsyero, lahat ho tayo, hindi natin alam yung mga alam natin ngayon. Kaya during that time, nung panahon na si Digong pa ang presidente at suppressed ang impormasyon na to at ang taong bayan ay hindi alam ang kalokohan ni Rodrigo Roa Duterte sa war on drugs, syempre susuportan lahat tayo kay Digong. During that time, take note during that time. But ngayon, mga konsyero, iba na ang sistema, iba na ang kwento, iba na ang alam natin ngayon. Nalaman natin na ginamit ang war on drugs to systematically establish the grand criminal enterprise of Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang negosyong kriminal. Imagine, si Bureau of Customs Commissioner ni Canor Paildon, napa-oo na lang sa mga gisa ni Luistro. Opo, hindi po namin alam kung sino ang Hindi nyo alam kung sino ang nag-import ng drugs? Opo, hindi po namin alam. Saan nakakita ng commissioner na hindi alam kung sino ang importer at kung sino ang receiver ng isa sa pinakamalaking nasawatang droga nung panahon ni Rodrigo Duterte? 6 billion pesos worth. Doon yun sa magnetic lifter. Kalokohan yun. So ito na. So sabi nga ng balita, ang Pilipinas ay open to talking with ICC. Sabi ho ng DOJ. Basahin ho natin yung balita. Sabi, the Philippines has signaled a softened stance towards an international criminal court investigation into thousands of killings in a war on drugs. A probe activists hope will see popular ex-President Rodrigo Duterte face charges of crimes against humanity. Yan po ang inaasahan dito, mga kotsero, na makasuhan si Rodrigo Duterte ng crimes against humanity. The war on drugs was the signature campaign policy that swept Duterte to power in 2016 as a maverick crime-busting mayor who delivered on promises he made during vitriolic speeches to kill thousands of narcotic dealers. Ang sabi po ng ating DOJ Secretary, we will talk to them soon in a very well-defined manner. In the spirit of committee, some people are trying to bridge the divide to bring us together so we can sit at one table. So meron daw mga nagtutulay, meron daw mga nakikipag-usap na ang Marcos administration maging kaibigan. Committee kasi. Sabihin, kaibigan. Committee, hindi yung committee community. Came from the, communion, community, ganun siya. Pakikipagkaibigan. There are certain areas we can cooperate. Ito yung matindi. Merong mga bagay daw na pwedeng mag-cooperate. Ayan Meron daw mga bagay na pwede natin pag-usapan, pwede natin maging basehan ng kwentuhan. Areas of cooperation. But lines have to be drawn properly. Ano ibig sabihin nun, mga kotsero? Syempre kasi tayo, mga kotsero, ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC. Umalis po tayo dyan. Bakit? Kasi nga, may kaso na si Digong sa ICC. It's very self-serving, no? Napaka-self-serving ng ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. May kaso siya sa ICC, so ang ginawa niya, umalis siya sa ICC. Diba? Napaka-self-serving. Sabi pa niya, Remulla said, cooperation with an international tribunal remains permissible under Philippine law, adding ICC representatives have been going in and out of the
country without us raising anything. O ngayon, kumpirmado na. Kumpirmado na, guys. Oo, now it is confirmed. Dati kasi, chismis-chismis lang na merong mga na may mga lumalabas-pasok na mga miyembro ng ICC sa Pilipinas. Dati chismis-chismis lang. Dati. Pero ngayon, kumpirmado na. Totoo that they have been coming in and out of the Philippines. Sabi, I know that as anecdotally from people, I know from the human rights community, they've been in contact here. So, pagkakaalam dito ni Sec. Remulla, dahil sinasabihan siya ng mga tao na miyembro o parte ng human rights community. Yung mga, ewan ko lang kung mga aktivista yun. Pero alam naman natin, si Remulla galit sa CPP, NPA, NDF yan. So hindi ko lang alam kung sino yung mga kausap niya na yun. Pero mga kotsero, biglang nagsalita. Sino? Siyempre, si Salto Panelo. Sabi ni Salto Panelo, tungkulin ng presidente ng bansa na pangalagaan ang seguridad ng ating bayan. Pagsilbihan ng tapat ang mga Pilipino at ipagtanggol sa anumang pagsalakay. Pag ginawa niya na makipag-cooperate tayo, papasukin ang ICC, lumalabag siya sa saligang batas. What a claim! Pag ginawa daw ni PBBM na makipag-cooperate sa ICC, yan daw ay paglabag sa saligang batas. Sir, Attorney Panelo, bilang isang batikang abogado, may I ask, Salto Panelo, baka naman pwede hong pakisabi sa amin, ano hong probisyon ng konstitusyon ng inyo pong ibig sabihin? Ano ho kayang probisyon ng ating 1987 Constitution ang inyo pong sinasabi na i-violate ng Marcos administration if ever makipag-cooperate tayo sa ICC? Ano ho kaya? Walang sinabi. Walang sinabi si Salto Panelo. Ang sinabi lang niya, lumalabag sa saligang batas. Oh, that's it. That is a betrayal of public trust. Pagtataksil sa tiwala ng sambayanan na nagbigay sa kanya nung siya'y inihalal na presidente. At yan ay magiging impeachable ground. At yan ay hindi yayakapin o tatanggapin ng taong bayan. Oy, I doubt that. Marami hong Pilipino ang gusto nang makulong si Rodrigo Duterte dahil sa war on drugs. May survey yan eh. Ano hong sinabi? Ayun, 56% ng Pilipino suportado ang ICC probe ng drug war. So ano po ang violation doon? Ano ho ang sinasabi na hindi yayakapin o tatanggapin ng taong bayan yan? Yung kasing sabi ni Panelo hindi raw yayakapin o tatanggapin ng taong bayan yan. Talaga ba? Majority na nga ng Pilipino sinusuportahan na yung ICC investigation sa war on drugs. 56%, that's majority of Filipinos. Hello, Attorney Sal Panelo. So doon sa argumento niya na betrayal of public trust kapag naipag-cooperate tayo sa ICC, mukhang tumba. Pangalawa, sabi niya labag daw ito sa saligang batas. Oo, sa anong provision? Attorney Sal Panelo. Ngayon mga kotsero, tinanong din ho kanina, ako mas maniniwala ako kay E.S. Bersamin. Alam niyo kung bakit? Kasi number one, si E.S. Bersamin ay naging dating Chief Justice. So mas maniniwala ako kay E.S. Bersamin kaysa kay Sal Panelo. Are we changing our position po when it comes to ICC? Because Secretary Remulla mentioned that we're having a softened stance when it comes to the probe on the drug war. Yun. Ganito yung sa ICC, we have withdrawn from the ICC, membership from the ICC, and that withdrawal is already in effect. Right. Pero if the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol in other cases. Ayun, patay! Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. There's a principle of committee that is in force, mga kotsero. Principle of committee. Ibig sabihin, dahil kung i-course, parang na nga itong senyales kay ICC. Parang sinasabi na kay ICC, parang pinaparinig ba? ICC, wala kayong jurisdiction sa amin. Pero kung sasabihin yung bawa, ganito, si Interpol, kung si Interpol,
mag-issue kayo ng warrant of arrest, ipapadaan nyo kay Interpol, alam nyo naman na kaibigan namin si Interpol No, nakakatrabaho namin si Interpol. Ganun lang talaga siguro yun. ICC. Padaanin sa Interpol. Parang na yan parang nagpaparinig na siya kay ICC niyan Oo, ganun na yung dating Ganun na yung dating. So mga kutsero, mukhang ang iintay na lang natin is the warrant of arrest to be issued by Interpol. Okay, malinaw ho yan Nagbigay na lang or to be implemented pa, dapat not to be issued. Kasi ang mag-i-issue is si ICC, ang mag-i-implement is si Interpol. Mukhang ganun na nga ang mangyayari.